Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 3 ng textbook, page 43, 읽기 or reading part na po tayo. Item number 1, 다음에 포스터를 보고 무슨 복지 서비스에 대한 포스터인지 이야기해보세요. Sabi, tingnan daw po yung sumusunod na mga posters. And then, pag-usapan daw, 이야기해보세요. Pag-usapan kung anong klaseng welfare service ang may kinalaman sa poster na yan. So, dito muna tayo sa first one. Ang sabi, 겨울철 독감 예방 접종. So, again, yung 겨울철, yung winter season. And then, 독감 예방 접종. So, ito po is yung flu vaccination. Okay, so yung flu po for influenza during winter. Ang sabi, 어린이 임산부 어르신 무료로 받으세요. Again, pag 무료, free. So, free daw po yung flu vaccination para sa mga children, pregnant women, and elderly. So, ano po kaya yung welfare service na may kinalaman dito? So, malamang about sa health, 건강. Next, dito naman tayo sa second poster. 무료 상담. So, again, 무료, free. 상담 is counseling. Okay, so, sabi dito, 외국인 주민들을 위한. Pag sinabing wihan, for, para. Okay, para daw sa mga foreigners na nakatira dito sa Korea. Okay, so ano yung mga pwedeng i-counsel? Sabi, 임금 체불. Again, ito po yung mga unsettled payments, Halimbawa, meron kang sahod na hindi na-receive as a laborer or worker dito sa Korea. Yan, pwede mong ihingi ng tulong yan or magpa-counsel ka about dyan. Next, 퇴직금, yung severance pay. 산업재해, industrial accidents, or yung mga aksidente na halimbawa nangyari habang nasa work ka, So, ano yung mga pwede mong gawin or options para sa'yo? 출입국, about sa immigration. 근무 조건, working conditions. And 의료상담, medical counseling. Halimbawa, nagtatrabaho ka dito sa Korea, tapos ikaw ay nagkasakit, ano yung mga pwede mong gawin or makukuha mong benefits? 통번역 상담 가능. So, dito naman sabi, available or possible daw ang interpretation service. Next, online meet 전화 신청. So, yung application or registration daw, pwedeng online and pwede ding over the phone. Okay, so tatawag ka para magpa-register or mag-apply ka, for counseling service. So, dito, yung service na may kinalaman or welfare service na may kinalaman is yung counseling. 상담. Yan. Now, dito tayo sa third poster. Sabi, 외국인 취업 교육 program. So, 외국인, foreigner or foreigners. 취업, employment. And then, yung 교육, education. And then, program is the same lang po, program. Yan. So, Foreigners Employment Education Program. Sabi, gigan, kailan ang period? July 2 to July 19. 참가 자격, so ano yung mga required para sa mga gustong mag-participate? Sabi, 공공시 거주 외국인 20명. So, sabi, 30 na katao yung pwedeng mag-participate and kailangan sila ay foreigners na nakatira sa 공공시. So, yung 공공 po dyan is yung pangalan nung city. So, yung shi is yung city. For example, sa Seoul ka, so 서울시. Sa Gimpo naman, Gimpo시. Yan. So, yun po yung ibig sabihin ng gonggong dyan, yung dalawang zero. And then, sabi, topic 3급 또는 KIIP 3단계 이상. So, dapat daw po meron kang certification ng topic 3 or KIIP level 3 pataas. So, isang, So, starting with level 3 dapat or topic 3 yung certification mo. And then, program 내용. So, ano yung nilalaman ng program? Business 한국어. So, 취업 교육. So, employment education such as 이력서 작성법. Ibig sabihin, pag-fill out ng resume. 면접, pagsagot sa interview. So, sabi dito, 선배와의 대화. Sabi, ang kausap mo daw dyan is yung
senior mo. So, not the senior citizen, but yung someone na mas may experience or may mas alam about sa topic na to. Shinchong bangbop. So, ano yung paraan ng pag-apply or register? Email jobsu. Via email daw po, no? You have to send an email para makapag-register or apply ka. So, dito, sa tingin ko, yung may kinalaman na welfare service dito is pagtatrabaho siya, no? So, gujik. About sa employment. So, ngayon, dahil na-discuss na natin ano yung nilalaman ng bawat posters, gagawa tayo ng simple sentence para ma-express natin yung kung anong klaseng welfare service ang may kinalaman dito sa poster na to. So, yung una, pwede nating start yung sentence natin with 이 포스터는. So, this poster. 이 포스터는. Tapos, di ba, about sa health siya. So, pwede na lang nating idugtong yung 건강. 건강, and then, 복지 서비스에 대한 포스터, tapos we will end this with 이예요 or 예요. 포스터예요. Okay? So, again, 이 포스터는 건강복지 서비스에 대한 포스터예요. So, parang gusto mong sabihin dyan, itong poster na to ay may kinalaman sa Health Welfare Service. Okay, so dito sa second one, papalitan mo lang, no? So, kanina, 건강. So, ang idudugtong mo na this time is 상담, counseling. Okay, so, 상담. Same lang yung magiging no, sentence mo. 이 포스터는 상담 복지 서비스에 대한 포스터예요. Okay, simple lang po yung ginawa natin, no? Pero kung gusto nyong gawing mas specific, ayan, pwede nyong gamitin yung mga information na nakalagay sa poster na yan. And then, number 3, so gamitin natin na word is yung 취업 교육. Ayan. So, 이 포스터는 취업 교육 복지 서비스에 대한 포스터예요. Okay? Or yung ending, pwede mong i-end with poster in 것 같아요. Okay? Kapag hindi ka sure sa isasagot mo, no? So, hindi ka ganun ka confident na tama yung sagot mo. Diba? Minsan ganun, diba? So, kapag ganyan, pwede mong gamitin tong ending na to. Poster in 것 같아요. Sa tingin ko, I think this poster is about health welfare service. Pwedeng ganun, no? So, pwedeng poster예요 or pwede din poster in 것 같아요. Okay? So, yan po yung first one natin. Punta tayo sa second item ng reading part. Now, for item number 2, ang sabi, 다음 제목을 보고 무엇에 대한 기사인지 이야기해보세요. So, parang same lang yung instruction sa item number 1 kanina. This time naman, ang pinapacheck sa atin is yung 제목, title. Okay? So, check daw yung title and then, pag-usapan kung about saan yung gisa. Gisa means article. So, if ma-notice nyo, para siyang nakalagay sa dyaryo, no? So, basahin natin yung first title. 찾아가는 방문 상담으로 완전한 정착 돕는다. So, dito muna tayo sa 돕는다. From the word 돕다. Means to help. Yan. So, 찾아가는 방문. Ibig sabihin, direct visit, no? Or on-site. Okay? Tapos, 상담, counseling. And then, yung 완전한 정착. Full settlement. Okay? So, ang gustong sabihin ng title natin is, for those direct visiting or on-site counseling, we help with full settlement. Okay? So, yun yung title. And then, dito sa second, 결혼 이민자 및 외국인을 위한 생활 동력 서비스 시작. So, dito 시작 means to start or to launch something. Mag-uumpisa yung isang bagay, no? So, nag-start na daw or na-launch na yung 생활 동력 서비스, service for life interpretation. Para kanino? So, again, yung wihan is for. Para sa mga married immigrants, 결혼 이민자, and 외국인, foreigners. So, second title natin yan. Third, 복지시 복지재단 항공료, 숙박비 등 다문화 가정 친정 방문 지원. So, dito naman, 복지시, yung city po yan, no? Yung shi. Okay, 복지재단 Welfare Foundation. So, yung 복지, no? Welfare.
Okay, so doon daw po sa city or lugar kung saan nandun yung welfare foundation. So sabi, yung welfare foundation daw po ng isang city ay nagbibigay suporta sa mga multicultural family na gustong bumisita or dalawin yung kanilang mga relatives. So sa paanong support yung ginagawa nila? So they support yung Hanggongyu. Ibig sabihin yan is airfare, pamasahe. And then, sukpakpi, lodging, yung tutuluyan. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng third title natin. So, dito tayo sa last one, yung title, 창업을 준비하는 외국인 근로자를 위한 창업 상담 서비스 시작. So, again, yung 시작, no, to start. Ano yung ni-launch or start? Yung 창업 상담 서비스. So, start up yung 창업. So, start up, 상담, counseling. So, Startup Counseling Service has launched for foreign workers who's preparing for a startup business or who's preparing to start a business. Okay, so ayan, meron daw pong startup counseling service na nag-launch para matulungan naman yung mga foreign workers this time na nagpre-prepare magkaroon ng mga startup business. Para sa third part ng reading natin, meron tayong article ng isang newspaper. So dito, ma-notice nyo meron tayong mga circle-circle, no? Dalawa-dalawa. Yan. So ibig sabihin po niyan is para po yan sa proper name. So sabi, Shinmun. Shinmun means newspaper. So kung ano man yung proper name ng newspaper na yan, for example, Korea Times. Okay? So yun po yung para sa circle-circle na yan. Tapos nandyan din yung date and then yung title ng ating article. So, yung title, 이민자와 남원화 가족을 위한 복지센터 문 열어. So, anong ibig sabihin ng title natin? Welfare Center opens for immigrants and multicultural family. So, again, yung wihan po dyan is for. So, tingnan natin yung first sentence. So, again, yung dalawang circle, tapos she. So, yung she po dyan is city. So, kung anong city man po yung binanggit dito sa article na to. For example, kunyari sa Seoul. So, Seoul, she. Kung hindi naman sa Seoul, kunyari sa Gimpo naman, no? Gimpo, she. So, yun po yun. Okay, basahin ko, no? 외국인 복지센터가 오는 9일 문을 연다. Sabi, doon daw po sa city na yon ay magbubukas na yung Foreigners Welfare Center sa darating na ika-9 na araw. So, kung ano man po yung araw na yon. Second sentence, 이민자와 남원화 가족을 위한 복지센터는 국제문화교류실, 공동체 모임방, 상담실, 교육실, 강당 등 다양한 시설을 갖추고 있다. So ano pong ibig sabihin nun? Yun daw pong welfare center para sa mga immigrants and multicultural family ay equipped with various facilities such as 국제문화교류실. So, anong ibig sabihin yan? 국제 International Munhwa Culture 교류실, ibig sabihin exchange room. Okay, so dito sa room na ito mangyayari yung palitan or exchange ng culture ng iba't ibang country. And then we have yung 공동체 모임방, which means community meeting room. Next one, 상담실, counseling room. 교육실, education room, and then 강당. So, yung 강당 is auditorium. Okay, so ito yung dung is such as or ito yung mga nakapaloob dun sa different facilities na yon. Now, para sa second paragraph, so babasahin ko muna and yung pag-underline ko po, medyo tatalon-talon siya, no? So, sundan na lang natin maigi. 바사힌 거 문화 1층은 국가별 영화 상영과 전시 등을 통해 지역 주민들에게 세계 문화를 소개하고 서로의 문화를 이해하는 사회통합의 장으로 활용된다. Okay, so dito muna tayo sa first sentence ng second paragraph, no? Sabi, yung first floor daw po. Okay, first floor will be a place to be used for the social integration to introduce world culture to their local residents, and as well as to understand each other's culture. So, sa pamamagitan ng through
film screening and exhibition by each country. Okay? So, yung Hwaryong Duenda dito means to utilize or to use. Alin? Yung lugar na yon, Jang. Diba? Maalala nyo, meron tayong word na Jangso. So, ibig sabihin place. So, yung first floor daw po will be utilized by the social integration para doon gawin yung exchange of culture. So, again, gusto nilang i-introduce sa kanilang local residents, diba, sa isang area, hindi lang naman iisang lahi ang nakatira. Iba-iba, no? May mga foreigners, may mga Koreans. So, para mas maunawaan yung culture ng bawat country na meron doon sa lugar na yon, no? Doon sa first floor ng welfare center nila, ginagawa yung cultural exchange. So again, sa pamamagitan ng film screening and exhibition. Okay, next. 현재 2층과 3층에는 종합복지센터와 글로벌 아동센터가 각각 운영되고 있다. Now, next sentence. 현재 2층과 3층에는 종합복지센터와 글로벌 아동센터가 각각 운영되고 있다. So, sabi, currently, yung second floor and third floor daw po is operating as, so yung second floor muna, no, 종합복지센터, General Welfare Center. And then yung third floor is Global Children's Center. Okay, next. 종합복지센터는 이민자들을 대상으로 개인 가족 상담, 방문 서비스 교육, 한국어 교육, 취업 교육 등을 운영하고 있다. So, ibig sabihin po nun, yung General Welfare Center daw po ay nag-ooperate to provide sa mga immigrants ng individual or family counseling. And then, they also have yung visiting service education. So, ano tong visiting service education na to? Maybe may mga nakatry na sa inyo na may teacher na pumupunta sa bahay nyo para turuan kayo ng Korean language. Especially sa mga asawa ng Koreans. Ayan. So, part yon ng Bangwon Sobis Kyoyuk. And then, we also have 한국어 교육, Korean language. And then, 취업 교육, employment education. And kung ano-ano pa. Next sentence. 상담은 통번역 서비스가 제공되어 이민자들이 일상생활에서 겪는 생활 고충의 해결을 돕는다. So, ang sabi po, yun daw pong counseling, they also offer interpretation and translation service to help the immigrants solve life difficulties with their daily lives. Okay, so again, no, yung counseling, they offer yung interpretation and translation service para sa mga difficulties or challenges na i-experience nating mga immigrants dito sa Korea. Now, para po sa last paragraph natin, ang sabi, Global Adong Center는 12세 이하 남원화 아동과 18세 이하 총도 입국 청소년을 대상으로 복지, 교육, 보건 등의 서비스를 제공 중이다. So sabi, para naman dun sa Global Children's Center, yung ino-offer daw po nila na services ay yung 복지, welfare, 교육, education, and 보건, health services. So, sino-sino yung pwedeng mag-benefit dito sa service na to? Yung below 12 years old na anak ng multicultural family. And at the same time, yung mga teenagers daw po na 18 and below. Okay? 18세 이하. So, yung 중도 입국. So, parang while you are still under this age, tapos nandito ka sa Korea, then you can have this service. And then, 같은 건물에 위치한 보건소에서는 이민자들과 지역 주민들에게 건강검진, 예방접종 등의 의료 서비스를 제공한다. Sabi, dito daw po sa same building ay merong health center. So, yung health center na to, they provide medical services such as 건강검진. So, ano yon? Yung check-up, medical check-up, and 예방접종, vaccination. Para kanino? Para sa mga immigrants and local residents. So, pwede yung Koreans din, and pwede din ang foreigners. Okay, so yan po yung article natin. Now, try nating sagutin yung questions. Now, let's try to answer yung mga questions. Number 1, 무엇에 대한 기사입니까? So, about saan daw po yung article na binasa natin? So, based pa lang dito sa ating title, sabi, no, 복지센터.
Tapos, nung binasa nga natin yung buong article, it's introducing yung welfare center na magbubukas nga daw po. So, dito, ang sagot natin is 복지센터를 소개하는 기사입니다. Now for number 2, 사배 종합복지센터에서 제공하는 서비스가 아닌 것을 고르세요. So, piliin daw po yung service na hindi ino-offer dun sa General Welfare Center. So, saan natin makikita yung word na 종합복지센터? Okay, nasan po yan? Nandito sa third paragraph. 종합복지센터는, yan, no? And then, sinabi na kung ano yung mga ino-offer na services. So, sabi, 개인, 가족 상담, 방문 서비스 교육, 한국어 교육, 취업 교육. Yan, 운영하고 있다. And then, may kasunod pa siya, sabi, 상담은. So, again, no, sabi ko kanina, yung counseling, they also offer yung 통번역 service. So, 통번역, interpretation and translation service. So, tingnan natin ngayon yung pagpipilian. So, ito, number 1, 가족 상담. So, yan po is yung family counseling. So, nandito nabanggit siya, no? Number 2, 통번역 교육. So, nabanggit yung 통번역 pero hindi sinabing 교육. So, dito na sabi, 통번역 서비스가 제공되어 있다. Okay, so, malamang ito na yung sagot, number 2. Pero check pa rin natin yung number 3. 한국어 교육. So, ito siya, 한국어 교육. 방문 서비스. 방문 서비스. Okay, so yung sagot natin is number 2. Number 3. 윗줄의 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. So, true or false. Number 1. 새로 문을 연 복지 서비스 시설에서는 영화를 볼 수 있다. So, sabi, dun daw po sa nagbukas, bagong bukas na welfare service. Yung kanilang facilities daw po doon ay pwedeng manood ng movie or may film screening. Tama po ba? Tama po. Okay, actually, nasa first floor siya. 2층은 국가별 영화 상영. Okay? Number 2. 종합복지센터는 2층에 있다. So, yung General Welfare Center daw po ay nasa second floor. Tama po ba? Tama ulit. Asan yon? So, dito sa second paragraph, no, sabi, 2층과 3층에는 종합복지센터와 글로벌 아동센터가 각각 운영되고 있다. So, yung second floor para dun sa General Welfare Service. And then yung third floor para dun sa Global Adong Center. Okay, so circle. And then yung last one, Global Adong Center는 12세 이하 어린이만 이용할 수 있다. Para naman daw po sa Global Children's Center, yung pwede lang daw po na gumamit ng mga service na nandun ay yung 12 pababa na mga bata. So, sila lang ba yung nabanggit? Mali, no? May kasama pa, no? Yung 18 pababa din po, kasama din po yan. Okay, so yung sagot natin is circle, circle, X. So, yan po yung ating reading part. Check natin yung 단어장. So, 교류실. So, ito po again is yung exchange room. Okay, ano yung pinagpapalitan dyan? Culture. Okay, so cultural exchange room. Based dito sa nabasa natin na article. And then, 장. Again, from the word 장소, no? Lugar, place. 활용되다, to utilize or use. Then, 고충, ito po yung mga difficulties or challenges. Okay? And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.